Magandang araw sa'yo, paring RJ. Itago mo na lang ako sa pangalang Roy. Nangyari tong karanasan ko sa isang simpleng road trip namin dito sa probinsya. Hindi ko na lang din papangalanan kung saan mismo. Dahil alam mo na, baka mabash pa tayo. Bale wala namang spesyal nung panahon na yon. Wala ring okasyon. Gusto lang naming mag-relax. Bago lang din yung motor na nakuha ko. Kaya naisipan ko na i-testing. Angkas ko yung girlfriend ko noon na si Sai, kasama ko din mag-ride yung tropa ko na si Toto at yung jowa niya na si Carla. Casual lang dapat, nagkayayaan lang kasi sa GC na pumunta sa resort nung pamilya nung kaklase namin nung high school. Bandang 10:00 na nga nung bumiyahe kami. Gabi, malamig, medyo maambon pa nga ng konti, nag-waste lang kami kasi hindi naman namin kabisado yung papunta ron. Unang beses pa lang namin na pupuntahan at ilang bayan din yung pagitan nun sa lugar namin. Okay naman nung simula, pero nung nakarating kami sa medyo konti na lang yung bahay, biglang nagloko yung app, yung blue dot, nagpaikot-ikot. Habang nakahinto nga kami sa gilid ng kalsada, bigla na lang nagsabi si Carla, May alam kaming shortcut. Dinaanan din namin dati nung papunta kami sa parehong bayan. Kaso medyo tahimik yung daan. Walang streetlight doon. Walang bahay. Walang ibang sasakyan. Oo nga pre, kaso parang creepy ron. Nung dumaan nga kami, may araw pa eh. Pero nakakatakot na. Ngayon pa kayang gabi na. Dagdag pa ni Toto. Napaisip ako ng konti, pero dahil nga gusto ko din naman yung medyo challenging na kalsada, pumayag na din ako na doon kami dumaan. Yun eh, kahit nga kinukurot na ako ni Sai. Huwag kang mag-alala, 2 motor naman tayo eh. Wika ako sa kanya. Binagtas nga namin yung shortcut. Puro puno nga yung magkabilang gilid. Medyo nakakatakot yung itsura ng mga puno. Parang matagal ng patay. Pero buhay pa naman kasi. May mangilan-ngilan pa rin itong dahon. Yung iba, baliko. Yung iba may tali pa ng trapal. Yung iba naman may gasgas na parang dinaanan ng kuko ni Wolverine. Ilang minuto pa nga, nagsalita si Sai. Parang dumaan na tayo rito ah. Napatingin kami sa paligid. Yung punong baliko, andun na naman. Pati yung mga kalmot ni Wolverine, parehong pareho, parang copy-paste. Napatingin nga ako sa sanga. May puting tela na parang basahan na may itim na to yung likido. Yan na nga ba yung sinasabi ko sa'yo kanina eh. Impit na wika sa akin ni Sai. Pinilit ko pang mag-joke. Paikot-ikot man tayo, basta kasama kita, goods pa rin naman. Pinalo niya ako na parang naiinis. Nagpatuloy nga kami ng takbo, pero mabagal lang. Maya-maya pa, may naamoy kami. Hindi siya mabaho, pero amoy kalawang. Amoy basang metal na pinagpawisan. Parang amoy ng sugat na niluma. Umaandar nga kami noon ng dahan-dahan, parang nasa 30 km/h lang, nung biglang may nakita akong figura sa di kalayuan. Lalaki, nakatalikod. Bali alam kong lalaki siya kasi sa pagkakatayo niya din. Nakaitim siya. Actually hindi ko sigurado kung nakaitim talaga siya o balat niya mismo yon. Yung katawan niya medyo may kapayatan. Hindi siya gumagalaw. Nasa gitna lang siya ng kalsada. Napapreno kaagad ako noon, siguro mga ilang metro yung pagitan. Pero sila Toto, dire-diretso, lumagpas sila sa nilalang, kaya bumusina ako. Dahil nga din doon, napaharap sa amin ni Sai yung nilalang. Nangilabot ako kasi yung mga mata niya parang baga, pulang-pula, hindi kumukurap. Parang tumigil bigla yung oras, walang hangin, pero nanigas yung balahibo ko. Dahan-dahan akong umabante, habang iwas na tumingin sa nilalang. Maya-maya pa, nagsalita si Sai. Parang umiiwas siya. Sa motor? Tanong ko. Hindi, parang sa ilaw. Kasi bakit nasa gitna pa din siya? Parang yung ilaw lang yung iniiwasan niya. Kabado man, dumiretso na rin ako ng patakbo. Pero nung nasa tapat na niya kami at lilingon na sana ako, nagulat ako kasi wala na siya. As in literal, wala namang naglakad o tumakbo. Walang ingay. Titingin na nga sana ako sa paligid pero biglang sumigaw sila Toto.
Roy, huwag kayong lilingon sa likod. Sigaw ni Carla. Kahit anong mangyari pre, huwag kang lilingon sa likod. Dagdag pa ni Toto. Bale nasa harap na sila nun. Tapos nakatalikod sila sa amin. Naramdaman ko yung nginig ni Sai. Tahimik lang siya pero nanginginig yung buong katawan niya. Biglang lumakas yung amoy sa paligid. Parang tumindi yung amoy kalawang. Tapos bigla na lang, nag-blackout yung headlight namin. Buti na nga lang, kahit wala kaming ilaw hindi naman namatay yung makina ng motor. Kaya minabuti kong umarangkada na. Binuksan ko yung flashlight ng cellphone. Pero mahina, kaya tanging yung ilaw ng motor ni Toto yung ginawa kong basehan sa pagpapatakbo ko ng motor. Hataw kami nun, grabe yung kabog ng dibdib ko. Matapos yung hindi ko mabilang na minuto, nakahinga rin ako ng maluwag nung may natanaw akong gas station sa unahan. Nung huminto kami, lahat kami sabay-sabay bumaba. Tahimik, walang nagsasalita. Hindi ko na nga tinanong kung ano ba yung nangyari. Napagdesisyonan nga din namin paring RJ na wag nang tumuloy, uuwi na lang kami. Pero syempre, hindi na kami sa daanan na yon dadaan. Pag uwi nga namin, ilang gabi akong nagigising, laging 3:00 ng madaling araw. Laging pawis na pawis, laging may amoy sunog sa kwarto. Ni hindi nga ako makalapit sa salamin, baka kasi makita ko siya, yung nilalang sa kalsada, ng shortcut. Ilang araw ko nga tinis na hindi sabihin sa tropa at kahit kay Sai yung pagkakagising ko tuwing madaling araw. Iniisip ko kasi na baka sakaling mag-fade din sa isip ko yung pangyayari at kusa ko nang makalimutan lahat. Hanggang sa isang gabi, habang nagiinuman kami sa bahay, laking gulat ko nang mag-open si Sai na nagigising din pala siya tuwing madaling araw at nakakaamoy din siya ng amoy ng nasusunog na parang kalawang o sugat. Doon na nga nagsabi sila Toto na ganun din yung nararanasan nila. Doon na nagsimula na magkwento si Carla. By the way, banggitin ko lang na yung shortcut po na dinaanan namin ay nasa parehong bayan ng bahay nila Carla. Kaya may alam siya kahit paano sa lugar na yon at ayon nga sa kanya, hindi raw multo yung nilalang na nakasalubong namin, kundi tagabantay daw ng daan na yon. Minsan niya na daw narinig yung urban legend sa kalsadang yon pero hindi daw siya naniniwala. Ayon nga sa kwento ng lola niya, may nilibing daw na sanggol doon noon. Sanggol na inalay para sa matibay na kalsada. Yung sanggol anak ng isang babaeng buntis na raw ng lalaking gumagawa ng kalsada. Nabaliw yung babae kaya winakasan niya yung sarili niyang buhay. Ni hindi daw nabigyan ng hustisya kahit sino sa mag-ina. Ang di alam ng ilan, yung nanay ng babae ay isang malakas na mangkukulam. At nang mabalitaan niya yung nangyari, sobrang nagalit ito. Gamit yung gabay nito na nilalang ng kadiliman, sinumpa niya yung lugar. Kaya kada taon daw, may nawawala sa daang yon. Isang beses nga raw na may nawala doon at nakabalik, nabaliw na raw. Wala nang maayos na salita. Pero bago tuluyang dinala sa mental hospital, may naisigaw pa daw siya. Naglalakad siya ng patras, pabalik sa simula. Simula nga nun, iniwasan na ng mga residente yung lugar. Ultimo yung mga establishmento na tinayo, nalugi. Mga gasoline station, convenience store, at ultimo yung subdivision na tinatayo pa lang, hindi na raw natuloy. Mula nun, hindi na raw dinadaanan ng pamilya ni Carla yung shortcut. May isang paniniwala nga yung matatanda sa kanila. Kung mapapadaan ka man, huwag kang lumingon kasi kapag kanilingon mo raw, ibig sabihin sumagot ka sa tawag at hindi ka na makakatakas. Ayon pa nga sa kasabihan, Isang daan na paulit-ulit, pabalik-balik, hindi makawala sa itim na bant, ikaw ang alay, pag ikay lumingon, kapalit ay buhay. nung narinig ko yung kwento ni Carla, hindi ko maiwasang lalong mangilabot. Nawala tuloy yung tama nung iniinom naming soju. Dagdag pa nito, buti raw, hindi kami nagsalita habang dumadaan. Buti raw walang, Sino ka? Buti raw walang bumaba.
Kasi kapag ka bumaba ka raw, hindi ka na raw makakasakay uli pabalik sa sasakyan mo. Parang mahihipnotize ka na daw. Tinanong ko siya kung paano niya nasigurong yun na nga yun. Sumagot lang siya ng pabulong. Isa kasi sa palatandaan ng nilalang, ayon sa kwento yung amoy sunog na sugat. Di ba pare-parehas naman nating naamoy? Simula nun, hindi na kami dumaan sa kahit anong shortcut. Lalo pa nga pagka si Carla yung magtuturo ng daan. Nga pala paring RJ, minabuti namin na magpatawas sa isang manggagamot para na din sigurado. Pero habang ginagawa nga yung proseso ng pagtatawas, alam nyo bang bigla na lang nangamoy sugat na sunog sa paligid? Sa di din may paliwanag na dahilan, hindi niya mabuo yung dasal na sinasambit niya. Kaya wala kaming nagawa kundi maghanap ng ibang manggagamot. Buti na lang, may kakilala pala yung nanay ni Sai na isang pare. At doon kami humingi ng tulong. Pero dahil nga hindi naman daw siya pwede gumawa ng eksorsismo, ipinagdasal niya na lang kami at binasbasan. Sa tingin ko naging effective naman dahil pagtapos nun, hindi na kami nakaranas o nakaamoy ng katulad sa shortcut.